Alam nyo ba na eto, no? Grabe, ang lupit ni Yorme, no? Kasi ayun, sapul na naman ang mga DDS. Puro ka lang rally, no? Puro ka lang sigaw. So ikaw ba ano nagawa mo? No? Ikaw ba ano naitulong mo sa iyong nasasakupan? Dahil madalas ka namin nakikita, no? Puro na lang sa rally, sigaw, panira kay PBBM, 'di ba? Puro na lang sinasabi niyo, walang ginagawa ang presidente. Pero ikaw ba na sumisigaw, may nagawa? Ayan, nandito na naman tayo mga boss dahil alam nyo ba na eto, no? Grabe, ang lupit ni Yorme, no? Kasi ayun, sapul na naman ang mga DDS, no? Na kung saan sila mismo ang nag-i-interview kay Yorme, kay Mayor Isko. Tapos, yung mga sagot ni Mayor Isko sa kanila tumatama. Dahil lahat ng sinabi ni Mayor Isko, totoo. Diba? Ang lupit. So ngayon mga boss, supalpal ang mga DDS. Diba? So ito mga boss, pakinggan nyo. Ito. Nag-comment ngayon sa social media, balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi niyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Ayan, yung nagtatanong mga boss, si Banat Bay yan. Si Banat Bay ang nagtatanong na yan. Pakinggan nyo yung sagot ni Mayor Isko. Malimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain niyo na ba yun? Yung balimbing na tinutukoy niya, no? Ginawa pa niyang biro yung sagot, no? Ginawa niyang prutas yun eh. matamis talaga yun pag yung masyado ng hinog. O yan, tuloy natin. Wala akong ganoon eh. Action Demokratiko ako eh. At ang tinakbo ko po ay mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente noong araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Tama. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas. Asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... asukal asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinudot sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Tama. Tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So I listen. Oo nga no mga boss, no. Mula nung pagkatapos ng eleksyon, no, sa presidente, no, mula nung maupo si Pangulong Bongbong Marcos, wala talaga tayong narinig kay Mayor Isko na binatikos, siniraan, no, itong si Bongbong Marcos sa kanyang pagka-presidente. Di ba? So, ayan, tuloy natin. Salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Edi mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano?
para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique. Yes. Because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, mapaka-partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa Office of the President? So tama no, isipin nyo mga boss kung itong si Mayor Isko ay nakikipagbardagulan o nakikipag-away kay PBBM, di ba? So anong mangyayari, di ba? May benepisyo bang makukuha yung mga nasasakupan niya, di ba? So siyempre wala, di ba? Ang masaklap pa doon, halimbawa, no, kung nakikipag-away siya kay PBBM, so ang maiipit yung mga nasasakupan niya, mga boss. Kasi isipin nyo, no, magbibigay ang presidente ng tulong sa kanyang nasasakupan. Anong gagawin? Maaaring hindi niya ito tatanggapin. So sino yung magiging kawawa? Yung mga taong nasasakupan niya. Nadadamay doon sa away nila dalawa na hindi naman dapat madamay yung kanyang mga nasasakupan. 'Di ba? So yun yung pwedeng maging resulta no nung pakikipag-away mo sa hindi mo kapartido. Katulad ngayon mga boss, yung lumabas na kung saan no nabalitaan nyo naman siguro no yung nagsalita na taga Davao, sabi niya no iniipit daw ng mga opisyal ng Davao yung tulong mula sa presidente. No, hindi daw nila ibinabahagi sa mga nasasakupan nila para siraan, no, para masabi na si PBBM walang tinutulong sa Davao. So, yun no, yung ganun yung mangyayari kung makikipag-away yung namumuno sa inyo sa ibang mataas, no? So, ang maiipit yung kanilang nasasakupan mga boss, no? Okay, tuloy natin. Real of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Oh, tama. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto niyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Oh. Makikipagtulungan din ako sa presidente. Oh, in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Ginawa lang din. Pero halimbawa lang naman. Di mangyari ba, makikipagtulong. Halimbawa lang naman yung sa kanya, di ba? Siyempre, para hindi naman magmukhang masama siya. Kaya ito tuloy si Banat Bay, bigla na lang nag-reaction agad na hindi daw mangyari. Pero alam nyo no, mga boss, kung sakali gugustuhin man ng isang tao tumakbo, no? Halimbawa lang din naman, no, kung sakali tatakbo itong si John Vic, no, bilang presidente, kung gugustuhin ng taong bayan yan, wala kang magagawa.
'di ba? Kung susuportahan ng taong bayan yan, wala kang magagawa dahil taong bayan ang nagpapasya, hindi kung sino man, 'di ba? Kasi kung tayo ang nagpapasya, so yung serbisyo para din sa atin, hindi kung sino, no? Kasi ang nangyayari kasi, no, minsan, no, ginagawa nila, gusto nilang tumakbo para lang sa sarili nilang interes, mga boss. So tuloy natin. Kung andin ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same. Whoever sit in Malacanang, because Yes. one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod, ipagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalit ang nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod, hindi para makipag-away. Correct. Yun ang aking obligasyon. Now, Tama. I may be wrong about it, then if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth, especially ngayong crisis na ito. So yun, no. So alam nyo, no, ang lupit ng sagot ni Yorme. Kasi dito, kung titignan natin, kung pakikinggan natin maigi, halos lahat ng tama nun sa mga DDS. Kasi isipin nyo, no, sabi nga niya, no, tumakbo siya, hindi pang para lang sa sarili niya, kundi para sa taong bayan, no, para makatulong. So etong ginagawa niya na nakikita natin ngayon, nakikipagtulungan siya kay PBBM, no, para naman ang sa ganon, mas mabilis ang ayuda, para mas mabilis ang mga proyekto o anumang mga programa yan para sa taong bayan, no? So kita nyo naman, no? Si Mayor Isko, yan ang magandang tularan, no? Yan ang magandang gayain ng mga politiko na tumatakbo sa Pilipinas, no? Pagkatapos ng eleksyon, no, dapat, no, nagkakaisa, no, hindi nagkakaroon ng away, no? Kasi ito kasi yung iba naman kasi, no, may mga nangyayari kasi na opisyal dito sa Pilipinas na minsan meron silang hinihingi, no, tapos hindi nabibigay sa kanila, ayun, tinitira, binabanatan kung sino man yung hinihingian nila, no? Isang halimbawa na lang yung nangyayari ngayon, di ba? Kita nyo naman, no, may mga nandyan na nasasagasaan, no, dahil sa gusto ni PBBM mapapanagot yung mga may kasalanan sa mali-maleta, no, yung mga racket, no, sa pagiging pangungurakot sa mga proyekto. So dito marami ang nagagalit kay PBBM dahil ayaw nila ng ganun. So kay Yorme maganda dahil si Yorme nakikipagtulungan at hindi nakikipag-away dahil iniisip niya palagi yung mga nasasakupan niya, no? Para nang sa ganun hindi mahirapan ang kanyang mga nasasakupan. At siyempre alam niyo mga boss, no? Kasi dapat talaga, no, gayahin to si Mayor Isko na isang malaking halimbawa sa bawat mga politiko dito sa Pilipinas. Kasi alam niyo mga boss, kita niyo naman si Mayor Isko, alam niyo naman, kilala niyo naman na naging kalaban niya sa pagka-presidente itong si Bongbong, pero never siyang nagtanim ng galit, no? Hindi siya nagtanim ng galit, no? Bagkus sinuportahan pa niya. Pero itong mga kaalyado niya noon, no, na ngayon ay tinitira siya, sinisiraan dahil sa kanilang sariling interes. Diba? Kasi kung para sa bayan, para sa Pilipino ang mga gusto mo, no? Para nang sa ganun matulungan mo ang bawat Pilipino, makipagtulungan ka kay PBBM. Dahil si PBBM, nakikita natin maayos at gusto niyang mabago. Gusto niyang matulungan ang bawat Pilipino mga boss. Kasi pansinin nyo,
Di ba? Walang gutom program ni PBBM. Ang daming mga Pilipino ang beneficiary nito na buwan-buwan tumatanggap. Di ba? San ka pa? Di ba? Sa mga sa mga nagawa niyang iba, katulad ng pamimigay ng lupa, pamimigay ng kalabaw, no, bangka, no, mga makina na gamit sa kung ano-ano man, magsasaka ka, no, o mangingisda. Nakikita nyo naman yan mga boss, no, kung hindi kayo pumipikit, kung hindi kayo DDS, no, buksan nyo yung mga mata nyo, panoorin nyo lang, no, makikita nyo ang daming nagawa si PBBM, no, mga katulad ng pabahay, no, irrigation, di ba? Meron si PBBM niyan, kaso hindi nakikita ng iba dahil pilit nilang sinisiraan si PBBM na walang nagagawa, no, at walang ginagawa, no, dahil hindi daw nagtatrabaho, katulad ng isang attorney na daig mo pa yung hindi nakapag-aral, no, mas mabuti pa yung nakapag-aral, madali pa intindihin, pero yung nakapag-aral, no, siya yung naninira dahil malakas ang loob niya manira sa kapwa niya dahil alam niya kung paano iiwasan. 'Di ba mga boss? So, sabi niya wala daw ginagawa ang presidente, na nabudol daw siya. Naku naman. Ikaw nga, no? Nagpakilala ka pang attorney, isang vice mayor, tapos puro ka lang rally, no? Puro ka lang sigaw. So ikaw ba ano nagawa mo? No, ikaw ba ano naitulong mo sa iyong nasasakupan? Dahil madalas ka namin nakikita, no? Puro na lang sa rally, sigaw, panira kay PBBM, 'di ba? Puro na lang sinasabi niyo walang ginagawa ang presidente. Pero ikaw ba na sumisigaw, may nagawa? 'Di ba mga boss? Sa tingin niyo mga boss? So dito na lang ang video natin mga boss, at maraming salamat pa rin sa patuloy na suporta niyo dito sa Noypi Mine. Dahil ako nga mga boss, kahit wala ako napapala, masaya na akong makita ang aking mga kababayan na natutulungan ng gobyerno ni PBBM. Kasi dito nga sa amin mga boss, no, idagdag ko pa, nung panahon ng COVID, dito sa lugar namin, dito sa barangay namin, alam nyo mga boss, ni tuyo, walang dumarating. Pero ngayon, kaya nga ako natutuwa, dahil sa panahon ni PBBM, marami dito sa lugar, dito sa barangay namin ang nakasama sa walang gutom program. So hindi ko naman sinasabi na masaya lang hindi ko naman sinasabi na hanggang dun yung kasiyahan ko ay hanggang dun lang sa konting ayuda. Di ba? Pero laking pasalamat ko mga boss dahil alam nyo, no, kahit hindi ako nakakatanggap niyan, masayang-masaya ako sa mga kababayan ko, mga kabarangay ko dito na nakikita kong tuwang-tuwa sila na tumatanggap ng walang gutom program na yan, no, na buwan-buwan. Dahil alam nyo kung bakit ako masaya mga boss, hindi ako nagkamali ng sinuportahan noong 2022. Dahil si PBBM ay sinuportahan ko talaga yan nung campaign, kahit saan nandun ako, no. Kita nyo naman yung mga dati natin mga video dito sa YouTube na to, dito sa channel na to. Kitang-kita nyo kung paano ko sinuportahan ang unit team noon. Diba? Nagkamali lang ako dahil pati si iniidolo nila na si Inday, nasuportahan ko rin. So, kung nabudol kayo ni PBBM, nabudol din kami ng iniidolo nyo. Diba? Pero ang kagandahan kay PBBM, nakikita namin, no, na totoo at may malasakit sa bawat Pilipino. Maraming nagawa. Pero yung iniidolo nyo, ano ba ang nagawa? Ano ba ang ipinagyayabang nyo na maraming nagawa? Ibinabalik nyo lang naman sa kanyang ama, no, kapag tinanong kayo na kung anong nagawa. Pero siya, ano nagawa niya? Diba mga boss? So thank you mga boss. Dito na natin natapusin tong video na to. Ingat po kayo palagi.